Solo Leveling Season 2. Like and subscribe, baka naman. Pasikat na nga itong si Boy Kulot at pinalaki ang kanyang katawan, at di nga nagtagal ay hinarap itong si Boy Peklat at sabayang nagbanete ng mga suntok sa isa't isa. Di rin nagpahuli ang iba at nakipagsabayan na rin sa kani-kanilang kaharap. Nag-alala naman si Choi Jong-in at kung matibay daw ba itong gusali, ayon naman sa chairman ay top quality essence stones ang ginamit dito kaya huwag silang mag-alala. Ngunit mukhang masusubukan nga raw ngayon kung talagang matibay ito. Samantala, puro iwas nga lang itong si Boy One Eye at hinabol ni Baekhyunho. Nakalaunay na pagtantong mukhang paraan lamang lahat ito ng Japanese Guildmaster para may handa ang mga Japanese hunters sa magaganap na raid, na kinabwisit na nga nito dahil mukhang test lamang sila para sa mga Japanese. Abat kung ganoon nga raw ay titignan niya kung papasa sa kanya ang Japanese hunters. Di na nga nito tinigilan si Boy takbo habang si Boy Kulot naman ito napabagsak na ni Boy Peklat, banatan dito, banatan doon, hanggang sa harangin na nga ng ibang Japanese hunters si Baekhyunho at natalo na nga ang ibang Korean hunters. Samantala, busy naman itong si Hein na kinakalaban ang nag-iisang babae rin sa kabilang panig, na todo pinasikat na nga ang kanyang bilis na lubos kinabahala ng kalabang Japanese hunter at mukhang totoo raw ang reputasyon nito na tinaguri ang The Dancer, at tila sinasayawan nga lang daw ang mga kalaban sa sobrang bilis. Nang makita nga ni Hein na alanganin si Baekhyunho ay agad niya itong naisip ang tulungan, ngunit nagulat ng subok pigilan ni Boy takbo ayon nakatikim tuloy ng ribat ang bobo biglang napaseryoso. Hala, ika na nga lang ng mga Japanese hunter at mukhang lalabas na raw ang saltik ng kanilang kasamahan, at pinag-alala na nga kung kailangan na raw ba nilang pigilan ito. Ayon naman sa Japanese Guildmaster ay hayaan lamang at pigilan na lamang kung sakaling maging alanganin ang sitwasyon. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira nito kay Hein, na tila ba nabaliw na at walang kontrol, muntik-muntikan na nga si Hein kung di pa nga sumingit sa eksena ang ating bida, at tama na nga raw dahil di na raw mukhang friendly sparring lamang ang nangyayari. Sino ka bang hype ka? Banat naman nga ng baliw na hunter na subok inatake pa nga si Jinwoo, ayon umikot tuloy ang mundo at ibinalibag na nga ng ating bida. Kinamangha na nga ito ng mga Japanese hunters at binasek nga lang daw ng ating bida ang berserk mode ng kanilang kasamahan, habang pagtataka naman dito sa Guildmaster at imposible raw na mage type lamang ito, kaya lubos na curious at mukhang siya na lang raw mismo ang kukumpirma nito. Agad na nga itong bumaba at kinausap ang ating bida kasama ang kanyang interpreter, at kung pwede nga raw makasparring ang ating bida sa isang laban. Nagtaka naman si Jinwoo at mukhang nais daw siyang subukan ng Japanese Guildmaster sabay na pangiti at magandang pagkakataon na rin daw ito para matesting niya ang lakas niya matapos ang laban sa Demon's Castle. Tila nainis naman dito ang Japanese Guildmaster na si Goto Ryuji, at nagtaka kung bakit ngumiti si Jinwoo, lalo na nang sabihin ng kanyang interpreter na ang kondisyon daw ng ating bida para pumayag sa kanilang laban ay huwag daw itong magpipigil ng lakas. Aba, ika na nga lang ni Ryuji, habang pagkamangha naman ang nadama ng ibang hunters at tinanggap nga raw ni Jinwoo ang hamon ng Japanese Guildmaster. Nag-alala naman si Hein at bagamat nakita niya na raw na makipaglaban si Jinwoo ay iba pa rin daw ang kalaban nito, na siyang sinang-ayunan din ni Baekhyunho, ngunit naku-curious din sa kung ano ang taglay na lakas ni Jinwoo. Todo stretch ang pa nga itong bida natin, hanggang sa bigla na nga lang banatan ni Ryuji nang hindi niya inaasahan. Ay grabe siya nag-warm up pa nga yung tao, ika na nga ni Jinwoo habang nagulat naman ang kalaban sa pambihirang bilis ni Jinwoo, at kalokohan nga raw na mage type lamang ang ating bida. Sunod-sunod na atake na nga ang binato nito kay Jinwoo ngunit basic lamang na iniiwasan ng ating bida sabay napapangiti pa nga. Lubos kinabwisit na naman nga ito ni Ryuji at ngumingisi-ngisi na naman nga raw ang ating bida sa kanya, at tila ba insulto ang dating sa kanya. Di na nga naiwasang mamangha ng mga hunter na nanunood sa kanila lalo na dito kay Jinwoo, dahil di nga lang daw basta iniiwasan lamang ni Jinwoo ang mga atake ni Ryuji, kundi ay sinusubok daw ang lakas ng kalaban. Sa buwisit nga ng Japanese Guildmaster ay napaseryoso na ito, at wala na raw siyang paki kung ano pa ang mangyari basta ba daw ay tututuhanin niya na ang laban nila. Pambihirang lakas na nga ang ipinamalas nito at nasugatan pa nga ang ating bida sa mukha, ngunit di rin basta nagpatinag lamang si Jinwoo at basic pinigilan lamang ang huling atake nito. Hinay-hinay lods ang rayuma mo baka sumampung, banat na nga ni Jinwoo dito. Pinaglalaroan mo ba ako? Ribat naman nga ni Ryuji. Hanggang sa lumayo na nga ang dalawa sa isa't isa at tila ba nagkakapikunan na at handa ng magpatayan.
Pinag-alala na nga ito ng iba pang hunter at nagkakaseryosohan na daw ang dalawa, kaya naman agad nang pinigilan ng mga ito at baka ano pa raw ang mangyari dito. Ayos ka bata ah, pagkamangha na nga ni Boy Kulot sa ating bida at galos lang daw ang nakuha nito laban sa pambihirang hunter ng Japan. Napagtanto naman ni Jinwoo na medyo nadala siya kanina, pero at least daw may ideya na siya sa skills ng bawat isa, at nalagyan ng Shadow Soldiers ang ibang anino ng mga ito. Lubos na mangha na nga si Ryuji sa ating bida at agad ibinalita sa kanilang guild, ngunit nagtaka ang kausap nito pagkat wala raw ang tinutukoy nitong hunter sa roster ng mga pupunta sa raid. Maging si Hein ay nagulat din nang mabasa ang opisyal na listahan, at bakit wala daw ang lablab niya ang S-rank hunter na si Jinwoo sa magiging raid. Baka raw may rason ng ating bida, ayon naman kay Choi Jong-in, tsaka siguro naman daw sa dami nilang S-rank na lalaban, ay magtatagumpay na sila sa pagkakataon na ito na matapos ang Jeju Island Raid. Heto namang bida natin ito umuwi na sa kanilang bahay, at ang dahilan nga raw ng di niya pagsama sa raid ay dahil kakagising lamang ng mama niya sa coma at kailangan daw siyang hype kang rason mong pangsupot ano yan baby. Samantala, somewhere sa kung saan ay pinakita naman ng mga magic ants na kinakain ang mga kapwa nila, na lubos preno problema ng Queen Ant at nauubusan na raw ng mga kakainin ng kanyang mga anak, kaya dapat makaalis na raw sila sa islang yun. Dito na nga ipinakita ang isang malaking itlog, na siyang napisa kalaunan, at naglalaman ng isang tila mas malakas na magic ant na lubos ibinida ng Queen Ant. Magpalakas ka anak, ika na nga ng Queen Ant dito sabay labas ng isang pambihirang aura na umalingaw-ngaw sa buong isla. Sa unti-unting paglapit ng Jeju Island Raid ay siya na ring all-out balita ng media ukol sa mga magic ants bilang public awareness at paghahanda ng bawat isa. Kanya-kanya nang ang ganap ang mga hunter, pati ang mga dating kasamahan ni Jinwoo. Di nagtagal ay dumating na nga ang araw ng Jeju Island Raid, kung saan kanya-kanya nang ang barko ang sinakyan ng mga hunter. Abat pati nga itong A-rank hunter guild master ay sumama rin, kasama ang alalay nitong Sip-Sip. Ito namang si Boy Kulot nagbili na sa kanyang Vice Guildmaster, at siya na nga raw bahala habang siya ay wala. Ito namang si Boy Puyat lubos ang pagka-stress at bakit nandirito daw si Min Sung, ang bida-bidang artista aka Hunter na ngayon with matching grupo na naman ng reporters. Ready na po silang lahat at nasa kanya-kanya ng posisyon, balita na nga ni Woo Jin-chul kay Chairman Go. Tila naginhawaan naman ang chairman sa mga narinig at buti na nga lang daw ay nakipagtulungan ang lahat sa kanila. Gulat naman ang nadama ni Baek Yuno at di makapaniwalang nagpunta si Byung-gu, ang S-rank Healer Hunter na kasamahan nito dati, at lubos kinulit noong nakaraan. Kala ko ba di ka pupuntang hype ka, pagsalubong na nga rito ni Baek Yuno. Sa alam ko kasing mamamatay ka kagad kapag wala ako wawa ka naman, sagot na pagbibiro na nga nito. Dito na nga rin pinakita ang mga Japanese hunters na nagkalat na sa buong isla, bilang diversion nga sa mga magic ants, habang sa helicopter naman ay sumakay na ang ating mga bida, kasama ang isang cameraman na siyang magda-document daw ng lahat para sa mga tao. Naku, delikado doon sure ka ba sa trip mo, ika naman dito ni Boy Kulot. Huwag nga raw silang mag-alala sagot naman ng reporter at bagamat nasa media industry daw siya ay isa raw siyang A-rank hunter, at forte niya raw talaga ang mag-report sa mga ganitong bagay. Habang itong si Baek Yuno tahimik lamang sa tabi at napapaisip na kung sakaling di sila magtagumpay, ay katapusan na ng kanilang bansa, sana nga raw ay mapansin sila ng Avengers. Nang makampirma ni Chairman Go na handa na ang lahat ay agad na nitong iniutos na simulan na ang Jeju Island Raid. Wala nang ang sinayang na oras ang mga Japanese hunters at agad naglabas ng malakas na aura nang maramdaman sila ng mga magic ants. Siyang tunay nga ay agad nagsilabasan ng mga dambuhalang langgam at pinuntahan ang mga ito. Maging sila na nasa helicopter ay tinarget nga rin ng mga nasabing kalaban, kaya naman pasikat na itong si Choi Jong-in na siyang tumepek sa mga lamok. As per plano nga nila, at habang distracted ang mga langgam sa mga Japanese hunters, ay agad na ngang tinungo ng mga bida natin ang pugad ng mga langgam. Todo effort naman ng mga Japanese hunters na pinapatay lahat ng langgam na pumupunta sa kanila. Natuwang-tuwa pa nga sa kanilang ginagawa. Samantala, iminungkahi naman ni Choi Jong-in na bilisan na nilang kumilos habang busy pa ang mga langgam, since maraming tunnel ay siya na ring gumawa ng paraan para malaman ang pinakamalalim na butas sa pamamagitan ng apoy-apoy magic nito, na siyang siguradong kinaroroonan daw ng Queen Ant, di nagtagal ay narating na nga nila ang ilalim ng kuta ng mga langgam, kung saan sandamakmak na itlog ang bumungad sa kanila.
Bukod dito ay mas kinagulat nila nang makita ang isang pisang itlog na lubos na iiba sa lahat, na siyang kinabahala na nga nila, at mukhang may panibago na naman silang kakaharaping kalaban na di nila inaasahan. Balik naman sa mga Japanese hunters ay pagbibiro na nga ang bungad ni Ate Healer kay Boy Peklat, at kung gustong araw nitong mahil ay magbayad muna ito sa kanya. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang sila, dahil ang kaninang makulit, ayon bagsak na at punit, sabay pakita sa isang duro-demonyong kalaban na tila kay lupit. Abat pabanat na rin muna lods ng like at subscribe, hihi salamat.